Pero ang pinakamasakit po nito mga kapatid, habang nakalubog po tayo sa baha, naisingit po nila, ewan ko po kung eto si Dizon, napakalaki ng kasalanan mo sa amin, Dizon. Kayong mga congressman, pagsama-samahin nyo lahat ng confidential fund ni BP Sara, hindi pa aabot sa pondo ng phase 1 ng EDSA rehabilitation. Ang EDSA rehab, 1.2 billion. Kay BP Sara, lahat ng confidential fund. DepEd, tsaka wala pa pong kalahating milyon yan. O more or less, kalahating milyon lang. Ito po, 1.2 billion. Sira agad. Pero walang nag-iimbestiga man lang kay Vince Dizon. Bawal po bang imbestigahan si Vince Dizon? Bawal bang makulong sa kapalpakan si Vince Dizon? Tapos, binibigyan nyo pa ng premyo si Vince Dizon. Palpak na nga yung EDSA rehab. Wala pang isang taon, sira na kagad. Yung pala, ngayon ko lang natuklasan, may interview sa kanya si Jessica Soho. Hindi pala engineer yan. Pinapaikot lang po siya, kaya po yung katwiran niya na asfalto, hindi po ako makapaniwala eh. Yung asfalto pag nabasa, hindi po ko po mapaniwalaan na ikakatwiran niya ng isang DPWH secretary. Kasi imposible po yan. Ang ginagamit po sa NLEX at saka sa SLEX, kung hindi ako nagkakamali, semento sa baba, tapos papatungan po yan na asfalto. Bakit po hindi nagigiba, hindi nasisira yung NLEX at SLEX? Hindi po buwan lang yung tinatagal ng asfalto dyan. Kinakailangan mo magpaliwanag. Tapos ngayon, manghihingi ka na naman ng budget sa flood control. Bakit ka manghihingi ng budget sa flood control? May plano na ba kayo sa flood control? Dapat may malinaw na plano muna bago nyo bigyan ng pondo sa flood control. Wala pa eh. Wala kayong malinaw na plano sa flood control. Yung meron lang pong plano sa flood control, Davao City. JICA pa gumawa. Pero yun po ang walang pondo. Maski may pondo na naman, 107 billion. Saan mo gagamitin yan, Vince Dizon? Pinagmamalaki mo nga yung EDSA rehab eh. Sira agad, isang taon lang eh. Lahat po ng mga nagigibang mga dike, panay mga bagong gawa po yan. Ang dami na po. Gawin nyo po kung malapit po kayo dyan sa mga nagibang dike, picturean nyo o i-video nyo, padala nyo sa mga media natin para naman yung mga media natin ay hindi lang puri ng puri sa mga politiko. DPWH budget po yung flood control. Galing po yan kay Vince Dizon. Paano nyo po pagtitiwalaan yung tao na yan? Binabanatan siya ng ombudsman. Sabi ng ombudsman, lahat ng pinapatayo ng DPWH, wala tayong pagtitiwala dahil yung mga building talagang ang papangit. Hindi magandang pagkakagawa. Alam nyo, sabi ni Vince Dizon, opo, susunod po ako sa ombudsman. Hindi po yun. Ipagtanggol mo yung proyekto nyo sa DPWH. Binabanatan yung proyekto mo. Hindi ka outside ng DPWH. Ikaw yun. Ikaw yung binabanatan. Tapos sinabi, umuo siya. Opo, tama po yung ombudsman. Tapos ngayon, manghihingi ka na naman ng flood control. Saan mo gagamitin? May plano ka ba? Mawawala ba yung baha dyan? Kung hindi po mawawala yung baha at sasabihin ninyo na malaki talaga problema ng baha, bakit pa tayo nagpa-flood control? Sayang po ang pera. Kung wala kayong plano, mapapaliwanag nyo muna dapat
Ito po, kaya po nito mapipigilan ng baha kasi sasaluhin po natin mula sa kalangitan. Hindi, wala po kayong kaplano-plano eh. Ang naririnig kong sinasabi nito ni Vince Dizon, ewan ko sa dami po ng fake news na lumalaganap ngayon, hindi mo na talaga alam rin kung ano yung totoo at hindi totoo eh. Pero may narinig pa ako na haharangin daw bago mapunta sa ito. Malamang totoo to kasi sa media natin nakita to. Tingnan po ninyo, Vince Dizon may plano ring ipunin ng tubig baha. Bago pa tumapon ng tubig baha sa San Juan River, ay iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. Diyan mo ba gagamitin yung 100 billion? Detention basin ang tawag niya. Alam mo ba yan? Engineer ka ba talaga? Umamin ka na hindi ka engineer. Anong gagawin mo dyan? Hindi mo kayang i-detain ang tubig. Pangalan pa lang eh. Detention basin. Ikukulong mo yung tubig. Ngayon lang po ako nakakita na ganyan plano. Bago daw dalin sa ilog. Saan mo iimbak nga yan? Paano mo itatayo yan na iipunin mo? Tuturuan mo yung ulan. Dito lang kayo ulan para hindi pumunta rito. Iipunin muna namin dito. Ipaliwanag mo muna yan na may sense bago ka manghingi ng 100 billion. EDSA nga hindi mo makaya eh. Tatapalan mo lang Tapal lang, di ba? Tapal. Tatapalan mo lang ng asfalto o ng semento o kung ano man. Sira agad. Wala pang 1 taon. Ngayon manghingi ka, papagawa ka niyan. Ano yan? Ipunan daw ng tubig. Ang tawag niya, detention basin. Saan itatayo yan? Paano gagawin yan? Ituloy nyo na lang yung subway. Puta, kaya lang baka sa kapalpakan nito, baka bumaha yung subway. Yari tayo. Minsan iniisip ko, puta, ano kaya mangyayari kung bumaha ang subway? Habang maandar ang tren, ito na tubig. Panay ka, mura ng mura. Kala mo naman may epekto yung pagmumura niya. Anong gagawin mo, Vince Dizon? Ano yung papatayo mo? Saluhan ng tubig? May kakayahan bang infrastruktura na sasaluhin mo yung tubig sa Metro Manila? Saan mo itatayo yan? Yang sasalo ng tubig na yan. Napakalaki pong pag-aksaya ng pera yan. Tinitiyak ko sa inyo. Kayo po, na-imagine nyo po yung sinasabi niya. Ito bago pa tumapon ng tubig baha sa San Juan River, ay iipunin muna natin. Iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. Ikukulong niya muna. Ewan ko. Ewan ko sa'yo. Yun na nga po sinasabi natin eh. Mayroon po pinag-aralan na sa Davao po, JICA po. Siguro naman, wala nang ku-question sa JICA by this time. Ako po, nakita ko po kung paano magtrabaho yung JICA eh. Ibang uri po ng mga nilalang yan. Tinitignan umano ang Sitio Kaingin Bukid bilang posibleng lokasyon ng upstream detention basin. Kapag naitayo, pansamantalang sasalo ito sa tubig baha at ilalabas lamang kapag bumaba na ang level ng San Juan River. Malaking gastusin talaga yan. Parang dam palang balak itayo nito eh. Magtatayo sila ng dam para mapigil. Hindi lang naman po sa dam. Hindi naman po sa dam lang uulan eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.